kabayan. Noong bago pumasok ang 1980s, nagsimula na ang ating alamin na magparinig ng mga pakikipanayam ukol sa produksyon ng mga pukyutan o honeybee. Ito po kabayan ay sa radyo lamang. At nang pumasok ang 1980, kasabay ng pagsasahimpapawid sa telebisyon ng ating alamin, lalong sumigla ang mga pagpapakitang gawa ukol sa honeybee production. Sa dahilang ito ay nakikita na ng mga nanonood sa telebisyon. Unang naging kabahagi ng ating alamin ukol dito ay sina Ginoong Fred Santos at Ginoong Velasco. At ang unang farm na naipakita ay sa lalawigan ng Quezon sa Sariaya. Doon na ipakita ng buo ang kahalagahan ng pag-aalaga ng honeybee, ang pagpaparami nito, ang pamamahala, ang pagkuha ng pulot o honey at ng iba pang produktong tulad ng pollen o umo, royal jelly at marami pang iba. Ipinaliwanag at naipakita din ni Ginoong Fred Santos kung papaano mapapalapit ang mga pukyutan sa kanya nang hindi ito nagbibigay ng pinsala bagkus nagbibigay pa ng kasiyahan sa mga nakakakita. Yan po mga kaibigan, yung tinuturong iyan ni Ginoong Santos ang siyang Queen Bee na huhulihin po namin. Pwede na natin siguring kunin na Ginoong Santos. At yan po ang iahalo natin. Dito po ilalagay po natin sa Queen Cage. Okay, yan po. Unti-unting pinapasok po ni Ginoong Santos ang Queen. There you are. Lalagyan po natin ng ano yan, Ginoong Santos? Worker. Ay nagmagandang loob sina Ginoong Santos at Ginoong Velasco na ipakita po sa atin kung papaano talaga at kung bakit kumakapit ang mga workers sa kanyang katawan kapag ito po ay pinakikita po namin. At isa pong bagay na hindi naman po napakahirap ipaliwanag. Ayan, ilang workers na po yung ipinasok ni Ginoong Santos. At ito po ang dahilan kung bakit kumakapit ang mga worker. Sapagkat naririyan ang Queen at saka ang sabi nga ho ng ating dalubhasa sina Ginoong Santos at Velasco ito po ay may taglay na amoy na kung tawagin po ay pheromone. Ginoong Velasco, yung pong pheromone na ipinaliwanag natin yan po ay taglay ng Queen Bee kaagad? Amoy ng Queen Bee talaga. Hindi lang ngayon pero talagang palaging dala ng Queen Bee yun. Ito po ba ay pare-pareho ang amoy o bawat queen iba-iba po ito? Iba-iba. I see. Hindi pwedeng dalawang queen sa isang colony. Isa lang. Di yun ay intruder o parang magnanakaw o ano. I see. Istorbo sa kanila yun. I see. I-shake po nila yan. Okay, yan po ipinakikita na namin sa inyo kung bakit kumakapit kay Ginoong Santos ang mga bee sa kanya sapagkat naroroon po sa cage, sa queen cage ang reyna ng mga bee, pagkatapos merong worker sa loob, and because of the pheromone scent, yung amoy na pheromone, sinusundan po siya ng kanyang mga workers. Each queen for a set of workers, for a colony of workers. Yan po ang mga paliwanag sa atin. Makita po ninyo mga kaibigan, at yan ay pinakikita po sa inyo.
Kabayan, simula noong 1980s, sunod-sunod na ang pagpapakita ng ating alamin ng mga proyektong ukol sa pag-aalaga ng mga pukyutan o honeybees, na sinundan naman ng iba pang mga kababayan natin na nahikayat na mag-alaga nito. Masasabi nating malaki ang maibibigay na tulong sa kabuhayan ng pag-aalaga ng honeybees at pagkuha ng mga produkto ng nasabing alagain. Sa ibang bansa, kabayan, bilyong halaga ng dolyar ang bigay nito sa maraming nag-aalaga at major industry ang honeybee production. Honeybee production, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan ng tabay po kayo. Bibigyang halaga naman natin ang ukol sa pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, kabayan, kung tutuusin, maraming proyekto sa larangan ng pananakahan ang makapagbibigay ng kita at negosyo o kaya'y hanap buhay sa maraming Pilipino. Hindi natin dapat baliwalain ang larangan ng pananakahan at pangisdaan. Ito ang sektor na totoong bubuhay sa tao sa buong mundo. Kung walang pagkain at tubig, hindi mabubuhay ang tao, kabayan. Sa mga kalamidad, maaari pa tayong makaligtas. Subalit kung walang pagkain at tubig, ilang araw lamang po ang bibilangin, mawawala na sa mundo ang tao. Kung kaya't dapat nating pag-ukulan ng pansin at kakayahan ng produksyon ng pagkain at pagbibigay kalinga sa tubig. Sa paghahalaman, halimbawa, kailangan ang malawakang pagtatanim para hindi umasa sa ibang bansa. Tutal, kabayan, nariyan ang malawak na taniman sa ating kapaligiran.
Huwag lamang salantain o kaya'y ilagak sa ibang bagay. Mabubuhay ang maraming Pilipino. Nariyan ang malawak na lagakan ng tubig, karagatan at mga tubig tabang. Para sa iba't ibang uri ng isda, kabayan, pwedeng alagaan. At kung pag-uusapan ng hayop, kaakibat natin ang mga alagaing tulad ng baboy at manok. Madaling paramihin at alagaan at makatutugon sa ating mga pangangailangan. Halimbawa, ng sa baboy, mayroong espesyal na kalagayan ng mga ito sa ating buhay kung kaya't marami ang umaasang nag-aalaga. Kung kaya't nagsisikap ang mga dalubhasa na lalo pang mapaghusay ang pagpapalahi ng mga ito upang lalong maging kapaki-pakinabang ang pag-aalaga ng baboy. At i-match natin sila sa? Para ma-maintain yung genetic lines namin, i-cross namin yan sa mga pure na barako. Ngayon, para magkaroon din naman kami ng pit-trained durok na barako, i-cross din namin yan sa mga durok na barako. Para magkaroon ng pit-trained durok na barako para sa improvement ng quality natin in genetics. Ito, mga ilang buwan na to, Chito? Ito, mga 4 months, 4.5 months old lang to eh. Going 5 months old to. Kung sakasakali may magtatanong, ito ba ready for the market, for sale ito? Kung sakasakali may magtatanong. Yung mga babae namin pit-train, hindi namin masyadong inilalabas. Ang talagang nilalabas namin, yung mga barako lang talaga. Oo. Tapos yung mga F1 ito. Ito ba, tingnan mo na, ginagawa niyong inahin to, di ba? Pang sarili lang, pang sarili lang. Pang sarili lang. So we don't have any available for sale para doon sa mga naghahanap. Wala tayong hindi tayo nagbebenta ng mga pure pit-train gilts. Ang binebenta lang namin talaga pure pit-train boar or pit-train cross sa durok ng mga barako. Kabayan, nasabi nga natin na ang pag-aalaga ng baboy has a special niche in the life of the Filipino at hinding-hindi ito mawawala sa ating buhay. Hog raising, kabayan, mula sa ating dagdag kaalaman ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, padadako naman tayo sa mga kasagutan sa mga tanong sa ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price?
Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, muli po nating balikan ang mga nakalipas sa ating palatuntunang ating alamin. Alam po ninyo, noong mga nakalipas na dekada, nang magsimula ang ating alamin sa telebisyon, naging bahagi na rin ng ating programa ang ukol sa pag-aalaga ng tilapia. Dumating ang unang uri ng tilapia, Mozambica. Sumunod ang mga uring tulad ng Nilotica. Naroon din ang mga cross na nagbuhat pa sa ibang bansa, Israel, Aurea at marami pang iba. Hanggang sa dumating ang iba pang uri na pinag-aralang mapaghusay sa pagpapalaki at pagpaparami. Nauso din ang tinawag na all-male tilapia, ang paggamit ng methyl testosterone. Subalit ito ay tinanggihan ng maraming dalubhasa sapagkat may kasamang kemikal. Naging sikat ang tilapia sa buong Pilipinas, gayon din sa buong mundo, hanggang sa dumating ang panahon na ito ay bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino na nasa larangan ng pangisdaan. Hinahabol-habol, subalit hindi mapantayan, kabayan. Nagsimulang ito ay maging sikat noong mga nakalipas na dekada at nasubaybayan ng ating palatuntunang ating alamin. Pwede bang malaman kung ano talaga ang sangkap na mayroon ang methyl testosterone? Kasi yung methyl testosterone, meron yung steroids yan na merong hormone yan na ang dominant substance ay yung bang hormone na panglalaki. May mabibili ba sa mga butika niyan? Noon madaling bumili, ngayon mahirap na rin dahil siguro dahil sa importation ban natin ng chemicals. Naapektuhan din ang sex reversal nung economic crisis natin ngayon. Pero sa ibang bansa kagaya ng sa Japan, sa Taiwan lalong-lalo na, no? Sa Taiwan advanced na ang sex reversal nila diyan dahil they can produce tilapia fry in commercial scale. Ang nakikita po niyo, kabayan, ay batang-batang dalubhasa sa pag-aalaga ng tilapia na nagsimula noong bata pa siya sa Central Luzon State University. Naging direktor ng fisheries sa nasabing paaralan at ngayon siya'y pangulo ng nasabing universidad sa Muñoz, Nueva Ecija, CLSU. Si Dr. Terezo Abella, na isa sa mga nagpasikat ng isdang tilapia sa buong Pilipinas. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating mga pagpapakitang gawa, Q&A ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako
nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ilang bagay na magbibigay parangal sa isang taong naging kabahagi ng gabayan sa kabuhayan. Si Ginoong Lucio Cruz, ang guro ng ating alamin GSK Seminar sa ice cream production. Mamaya, kabayan, sa ating gabayan sa kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, malungkot mang banggitin, kamakailan ay pumanaw na ang kaibigan ng ating alamin at ng gabayan sa kabuhayan, si Pastor Lucio Cruz. Maituturing nating guro ng GSK sa seminar sa ice cream production. Marami ding mga kababayan natin ang nakapiling sa ating palatuntunan ni Ka Lucio. Nagbigay ng kanyang gabay, tulong at mga kaalaman sa pagbuo ng hanap buhay para sa mga maliliit nating kababayan. Ito ay sa paggawa ng ice cream o sorbetes. Sa paraang siya lamang ang nagbigay buhay. Si Ka Lucio, kabayan, ayon na rin sa kanyang pahayag, ay naging pastor sa isang congregation. Nagbigay ng mga aral ukol sa banal na kasulatan. Makapangyarihan naming Diyos sa mga sa langit, ngayon pong umaga. Salamat sa pagkakataon na ibigay mo po sa bawat isa sa amin upang sa dakong ito ay matipon kami, magkaroon ng pagsasama-sama sa aming pananalangin sa iyo, tungo po sa ikatatatag ng aming pagkakaroon ng seminar patungkol sa ice cream making. Tunay nga po, O Diyos, idinudulog po namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito sapagkat alam po namin na kami ay walang magagawa sa aming sarili malibang kami ay iyong patnubayan, gabayan at patuloy na sa ayos sa aming mga buhay. At naibibigay din niya sa mga nagtatanong kapag siya ay nasa piling ng mga nag-aaral sa GSK. Si Ka Lucio, kabayan, ay masayahin, magiliw, handang tumulong sa mga kasama, hindi nagmaramot sa kanyang nalalaman, lalo na sa paggawa ng ice cream o sorbetes sa likas na paraan. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut.
gagatain po natin, no? Ito na, O, dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O, pagkapiga mo, salain mo. O, pagkasala, hiwalay mo dyan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata, nagata mo na may sapal pa. Kunin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung 4 na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O, iset aside uli yung bowl dyan. E di 2 bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos, may second extraction ka na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O, di nandyan na yung 2 bowl na set aside na. Ka Lucio Cruz, pastor, kaibigan, ama ng tahanan, tagapayo, at guro ng gabayan sa kabuhayan sa isang seminar pangkabuhayan. Ka Lucio Cruz, hindi ka namin isasawalang isip. Maraming salamat po mula sa mga nagmamahal at mula sa gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan. Ating alamin. Ang kasunod po kabayan ay mga katanungan, experience po ukol sa Feed Pro at sa PIGS. Alagaan ng baboy na halos walang masamang amoy. Mamaya sa Ating Alamin Extension Service pagkalipas lamang ng Ating Alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam po ninyo kabayan, ang mga talakayang ginagawa ng Ating Alamin ay ginagawa po namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng gabay at mga kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Ang lahat ng ito kabayan ay nagpasimula noong taong 2000 na tinaguriang Livelihood Caravan, kasama ang pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan. May layuning mapalakas sa buong Pilipinas ang pag-aalaga ng baboy nang sa gayon ay mabigyang hanap buhay kung hindi man negosyo ang maraming Pilipino. At dumating nga ang panahon na ang pag-aalaga ng baboy sa buong Pilipinas ay sumikat at lumago. Nakinabang hindi lamang ang maraming nag-aalaga kundi
Yung ding mga kumpanyang nasa larangan ng produksyon ng pakain sa baboy, mga gamot, mga bitamina, mga gamit sa pag-aalaga ng nasabing hayop. At dumating ang panahon na ginawa ng ating alamin at FeedPro ang ukol sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan nang hindi nakasasama sa kalusugan ng tao at sa ating kapaligiran. Ito ang babuyang halos walang masamang amoy, PIGS. Ang lahat ng ito, kabayan, ay pinag-uusapan sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na isinasagawa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Magandang araw po. Risa Bautista po ng Bumbungan, Morong, Rizal. Ako po ay halos 5 taon nang nag-aalaga ng baboy. Ngayon po, ang pinoproblema ko po, yung pong inahin ko ay 14 ang suso. Ang kadalasan po niyang iniaanak ay lampas sa 14. Kung hindi 17 ay 18. Ngayon po, ang ginagawa ko po roon sa labis ay pinadedede ko po. Nung una po, chupon. Ngayon po, nito pong ito pong huling panganganak ay ginawa ko pong yung sa parang aso. Roon ko tinitimpla yung gatas para sa labis. Lahat po naman sila'y nabuhay. Ngayon lang po, itatanong ko po, meron po ba kayong pwedeng ipagatas o i-recommenda na sususo roon sa mga labis? Isa pa po, yung pong aking baboy, basta po nawalay, after 1 week, naglalandi po uli. Ngayon po, meron po ba kayong i-recommend sa akin na feeds para po sa, kasi manganganak po uli ngayong July. Ano pong pwede kong ipakain kasi lactating po ang gamit ko po ay ano pong maganda ninyong feeds na pwede kong ipakain. Tayo mo na, sir. Anong pangalan niyo uli? Risa Bautista. Risa. Pwede ba akin na lang yung baboy mo? Di ba? O biro mo yun, no? Di ba, Fred, ano yung pagkawalay, how many days would you expect ang inahin bago maglandi uli? 5 to 7 days. 5 to 7 days. Ayaw niya. Ayaw niya. Kami natataranta na kami pagka mga 10 days, 14 days, hindi pa maglandi. Na-stress na kami. Di ba? Siya, na-stress siya dahil maglalandi ka agad. Hindi kasi po hindi po sa yayabang. Ako po kasi yung nag-i-inject sa iron. Ako po nagpapaanak. Ako nagkakapon. Siyempre po bago lang na, kumbaga 1.5 months kaya ibebenta na namin or aalagaan. Eto na naman manganganak naman. Medyo ako yung nahihirapan pag... Taga saan po kayo? Bumbungan po. Pwede po bang dalawin niyo yung babuyan ko sa Lipa, Batangas? Hindi, meron po pa akong isang sikreto kasi. Marami ito. Sige. Meron po kaming nabili na yung pong humus na inihahalo po namin roon sa baboy. May powder po iyon na naihahalo namin. Tapos mayroon po kaming konting tahuan. Yung pong sapal ng soya, yun po ang isa namin pinakakain. Ihahalo namin sa Okay, ha? Aling ni Risa, ha? Ayaw niyo magtrabaho sa amin, ha? Okay. Okay, isa-isahin po natin. So, ang sabi ni Ate Nerissa kanina, anong gagawin natin pagka masyadong marami yung ating mga biig? Ang susunod kanyang inahin ay 14 lang. Mahigit pa doon yung biig. So, tama yung ginagawa niya. Meron tayong mga milk replacer. Yan naman ay nabibili doon sa ating mga suking tindahan yan sa mga poultry supply natin. Meron po yan. Sa atin naman, tinuturuan natin as early as possible, kumakain na siya, sinisimulan nyo nang mag-introduce ng Smart Boost 100 para sa inyong mga biik. Smart Boost 100. Ito yung tinatawag natin na booster. As early as 3 days,
Bakit? Dahil ganun karami yung inyong mga biik, malaki yung tendency na mag-aagaw-agaw yan sa gatas. So pag nag-agaw-agaw yan sa gatas, syempre medyo liliit yung iba. Ayan. So yun yung pinaka-challenge pag masyadong marami ang inyong mga biik. Kaya ang binibigay natin dun sa inahin para magbigay yan ng magandang gatas, maraming gatas, ito yung ating Milk Max. Pamparami po ng gatas yan. Dahil kayo ay nasa lactating na. Pero pagka nagwalay na kayo, babalik uli kayo sa tinatawag nating Sauvantage. Ayan. Ito yung ating breeder. Pero dahil inire-recommend ako sa inyo yung Milk Max dahil talagang maraming mga anak. Napaka-prolific. Yes, feed pro pa rin yan. Kaya ibibigay ang Milk Max. Sa mga buntis na mga alaga niyong baboy, mga 10 araw bago mga anak, pwede nyo na ibigay yung ating Milk Max para pumoponda na rin yung gatas. Magkano naman po yung mabibili natin sa market? Si Sir Ervin ang makakasagot niyan. Okay. Pag sa presyo, si Sir Ervin. Yung ating yung isang tanong, ano pa yung mga dapat nating gawin? Pwede ba yung as early as 7 days ay maglalandi na yung aking baboy? Napakaganda po nun. Bakit? Dahil napakaikli nung tinatawag nyong board and lodging yung inyong mga baboy na kung saan walang pakinabang yung inyong mga baboy. So, dry period kung tawagin yan. So, maganda as early as possible, 5 to 7 days, na naglalandi na kaagad yung baboy, maganda dahil prolific. Yung iba nga, umaabot yan ng 3 linggo bago maglandi. Minsan, pag tinatamaan niya ng molting, yung naglulugo ng inahin, kahit pa naglalandi yan, hindi yan magtutuloy. Ayan. So, Doktor, kung sakasakali po hindi siya naglalandi, ano ang pwedeng gawin ng isang mag-aalaga para ito ay maglandi? Okay, ang ginagawa natin dyan, tinitingnan natin yung body score ng baboy. Pag masyadong payat, fina-flashing natin to. Binibigay natin na mas maraming pakain compared dun sa dati niyang kinakain. Pinapaabot natin yan hanggang 3 kilo ng ating Smart Boost Sauvantage. Para noon ay mas mabilis siyang maglandi. Pag naibalik niya yung nutrients na kailangan ng katawan niya, mabilis siyang maglandi. Ngayon, pag masyado siyang mataba, medyo nire-reduce naman natin yung ating mga inahin. Minsan nilalabas natin ito at hinahayaan natin itong magsungkal dun sa mga lupa na kung saan nakakapag-absorb din sila ng nutrients o mga minerals na absent dun sa kanilang katawan. At pagdating ng mga panahon na yon, mas mabilis silang maglandi. Ngayon, mayroon din tayong mga ginagawa na kung saan inilalapit natin yung bore sa kanila kung merong available. Ng mga bore. Para naaamoy nito yung tinatawag natin na iskatol. Ano yung iskatol? Ito yung bore odor. Na kung saan nag-i-induce din ito nung paglalandi. Naturally, ng ating mga baboy. Kabayan, ang pag-aalaga ng baboy ay hindi mawawala sa larangan ng pananakahan sa ating bansa. Habang ito ay nagbibigay ng hanap buhay at kita sa maraming Pilipino. At ito'y nakatutulong sa produksyon ng pagkain para sa mga tao. At dito'y kabahagi ang ating palatuntunan at pakaing Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, lahat ng sangkap ay likas o natural. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin, muli po nating babalikan ang honeybee production, pag-aalaga ng mga pukyutan, panghanap buhay, pangnegosyo, at para sa ating kalusugan at kapaligiran. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa lahat ng mga proyektong malaki ang naitutulong sa hanap buhay, kabuhayan, kalusugan at kapaligiran. Hindi malalayo ang pag-aalaga ng pukyutan o honeybee. Kung kaya't sa ibang bansa, ito ay isa sa mga nangunguna sa mga industriyang pinagkakaabalahan ng maraming tao at mga kumpanya. Ang produkto buhat sa honeybee production ay gamit sa produksyon ng pagkain, inuming pampalamig, pangkalusugan, gamit sa produksyon ng gamot, bitamina at maraming mineral. Sapagkat ito ay nagtataglay ng mga sangkap na kailangan ng katawan at kalusugan ng mga tao. Taglay din ang lahat ng mga bagay na kailangan ng mga industriya. At gamit din ang mga produkto sa mga tahanan. Kung kaya't maituturing na mahalaga sa ating buhay ang pag-aalaga ng honeybee o pukyutan. Sa Pilipinas kabayan, mayroon ng batas ukol dito, subalit kulang pa rin sa pansin ng mga Pilipino. Doming, sa pag-aalaga mo ng honeybee, bakit nakahiwalay ito sa inyong lugar, ano? At ang napili mo ay itong ground ng paaralan? Actually, yung dating principal po dito, siya po ang nag-convince sa akin na magdala ako ng colonies dito sa school para maging aware yung mga high school student about the beekeeping industry. Naisip ko naman na pwede naman kasi main problem ko noon ay yung chemical poisoning. Yung mga farmers kasi namin dito, hindi mo maturuan na hindi sila mag-spray ng kanilang crops on the blooming period. Kaya maraming namamatay na bees ko noon for 2 years, for 2 consecutive years. In this particular area, anong mga panahon nagbo-bloom ang mga halaman dito? Ngayon at saka the month of October usually. Yung poison na na-experience ko in the month of October. Second week of October, umpisa nang namamatay. Yung double chamber ko nagiging nukes na. Ganon? Ganong kalaki ang problema? Oo, yun po ang masakit. Kaya yung pinalakas kong colony, biglang babagsak because of chemical poisoning. Okay. Hindi ba pwede nating makumbisi mga farmers na pumasok din sila sa honeybee production para they would be aware of the problem na nagko-confront sa inyong proyekto? Yun nga rin ang sana ang purpose ng NARTD na makonvince yung mga farmers to engage on beekeeping. Kaya lang ang problema, hindi lahat ay talagang desidido na gawin ito kasi napakahirap din namang pag-aralan ang technology. Okay.
At nabalitaan ko, hindi lamang technology ang na ipasa sa iyo, kung hindi production ng mga food-based products na kagaya ng mga naiaanunsyo ng ating pong mga taga-NARTD. Ano mga produktong food-based ang nailalabas ninyo? Sinusubukan natin gumawa ng honey wine at saka honey vinegar, pero hindi pa natin na-perfect yun. Kailangan ko pa ng another information, ng technology na ma-upgrade naman yung skill ko sa paggawa ng honey wine at saka yung vinegar. Ano ang ibinabalak mo para ma-improve ito? Yung lasa ng wine at saka yung asim ng suka? Yun po. Yung lasa ng wine kasi tinitesting ko lang yung wine ko by taste, by my tongue. Dapat sana yung makuha ko yung tamang formulation, yung tamang sugar content ng wine, so alcohol content ng wine. Hindi ko mailagay kasi sa label ng honey wine dahil hindi ko makukuha yung alcohol content ng honey wine. And malapit ka na dyan? Sana nga po, sir. Alam po ninyo, kabayan, nang maipakita ng ating alamin ang ukol sa pag-aalaga ng mga pukyutan, marami ang nagkaroon ng interes at pagnanais na mag-alaga nito. Kung kaya't ngayon ay muling binubuhay at bubuhayin ng palatuntunang ating alamin. Malaki ang maitutulong ng pamahalaan sa pagpalakas ng industriya ng pag-aalaga ng mga pukyutan. Kailangan lamang na gumising ang lahat ng mga kinaukulan. Magpahalaga sa isang proyektong makapagbibigay ng tulong sa ating kabuhayan. Kabayan, isa rito ang Honeybee Production. Ang lahat ng ito mula sa inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.